Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Jem. 26 years old at tambalanista since 2016. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang isa sa pinaka-nakaka-stress na yugto ng buhay ko. At sana ay kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista, lalo na yung mga kabataan na mapupusok pa at hindi nag-iisip bago gawin ang mga bagay-bagay. Second boyfriend ko si Royce. 2 years na kami pero nagloko kaya nakipag-break ako. Kahit break na kami, pasulput-sulput pa din si Royce sa buhay ko. Minsan nandyan, minsan wala. Magchat-chat kung trip niya at babalik kung gusto niya. Hindi ko lang pinapansin kasi may girlfriend. December last year, nagparamdam siya ulit. Dahil single naman ako, at single naman siya, nakipagbalikan ako. Nag-aayos daw siya ng mga papeles dahil mag-a-abroad siya. Gusto daw niya ako makita bago siya umalis, kaya pumunta ako sa apartment niya. At may naganap sa amin. He was my first. Hindi man lang ako hinatid pa uwi. Ginost din ako agad-agad. Hindi na binubuksan ang mga messages ko at sa halip na masaktan, mas nag-alala ako na baka nabuntis ako. Hindi pa naman ako handang maging ina. Wala akong nagawa kung hindi aminin ang katangahan ko sa nanay ko at 3 kong malalapit na kaibigan. Dinamayan naman nila ako pero nanatili akong tulala. Hindi ako makakain o makatulog na maayos at pakiramdam ko, yun na ang pinakamahabang 1 buwan ng buhay ko. Isinuko ko kay Lord ang mga susunod na kaganapan. Pagkatapos noon, dinatnan ako. Napapikit ako at nagpasalamat ng taimtim. Natutunan ko na may mga lalaking sasabihin ng lahat at gagawin ng lahat makuha lang ang gusto. May mga tao talagang lolokohin ka ng hindi nahihiya o nakukonsensya sa ginawa nila. Hindi dapat basta-bastang nagtitiwala. Bago gumawa ng anuman, kailangang handa sa kahihinatnan para walang pagsisisi sa huli. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Jem. Hello sa'yo, Jem! Na masayang-masaya kasi dinatnan. Ayan, ang daming nakaka-relate sa ganyang klaseng eksena. 'Di ba? Yung mga hindi nag-ingat, hindi nag-isip, yes, nagpadala sa kapusukan, ganyan. Sige-sige lang, ganon. Sige-sige gang, tira-tira gang, ganyan. Yung mga ganyan, masarap sa pakiramdam yung wala naman palang dapat ikatakot, ganyan. At pinagbigyan, dami na namang gustong sabihin ng utak ko eh. Hindi kakasabi mo kanina ng hiyas yan kanina.
hiyas kasi tsaka sandata eh. Ayan, yung ganyan kapag ka binigay sa'yo yung ganyan pagkakataon na wala ka naman palang dapat nang ikatakot, huwag mo nang uulitin ha. Correct. Huwag ka nang gumawa ng isang bagay na pagsisisihan mo sa huli. At yun naman ang kagandahan nitong kwento ni Jem, 'di ba? Na pwede kang matuto from our mistakes, 'di ba? Yun. Pwede ka talagang matuto from our mistakes at yung pagkakamali talagang sadyang ganyan eh. Nagkakamali tayo, hindi talaga tayo perpekto 'di ba? Ang dami mga natin blackheads doon pa lang. Doon pa lang alam nang may chismis tayo, 'di ba? So doon pa lang alam nating hindi tayo perpekto. Pero ang mahalaga dito, kapag ka nagkamali, babangon at matututo mula sa pagkakamaling 'yan. So very good naman sa iyo, Jem. At ngayon, 'di ba? Ito'y pagpapaalala doon sa lahat, 'di ba? Na hindi lahat po ang ending ay katulad ni Jem na dinatnan ha. May mga iba talaga na nagiging single moms. May mga iba dinatnan talaga. Ng bata. Dinatnan talaga ng bata, 'di ba? Dinatnan na sila after a year kasi Correct. after a year lang manonormalize yung cycle. Ganon, hindi lahat ganon ha. Pero kapag ka nangyari man 'yun, the baby is always a blessing. Hindi kasalanan ng baby kung mapusok ang magulang. At hindi kasalanan ng baby na ginost siya ng mga magulang, mga gumawa, 'di ba? Blessing pa rin lagi ang bata. So ulitin lang natin, hindi lahat katulad ni Jem ang ending ha. Yung ibang ending nila talagang hindi na sila dinadatnan ng period at nabubuntis na sila talaga ng tuluyan. Correct. Diba? Panibagong lesson naman yon. So kanya-kanyang lesson, depende sa tao. So for Jem, ito yung lesson na natutunan niya. Para dun sa mga nagtuloy sa pagiging single moms or single parents, may panibagong lesson din naman yon. Totoo yun, no? Ang dami ng lesson na pwede makuha, hindi lamang in terms of parang going into a relationship. But yung maging maingat lang tayo na panghimasukan ng ibang tao yung peace natin. Tama. For example, nananahimik ka naman eh. Pero lumapit sa'yo itong matamis ang dila. Di ba? In whatever form, pwedeng gusto niya makuha yung katawan mo, gusto niya makuha yung tiwala mo, 'di ba? Gusto niya makuha yung decision mo. 'Di ba? Kukunin niya 'yan eh. May mga taong dadating po sa buhay natin na lalapit sa atin for a self-serving intention. Correct. 'Di ba? Akala natin pansariling kapakanan. Yes, akala natin nag-concern sa atin. Huy, Mars, alam mo, ganito talaga eh. Ganyan hanggang sa makuha na yung loob mo at magtiwala ka na sa kanya at makuha na kung ano man yung lihim na intention niya. Yan. Pwedeng scam, pwedeng kunin yung asawa mo, Correct. pwedeng manloob sa bahay mo, Totoo. 'di ba? Pwedeng nakawin ang ari-arian mo. Pwedeng Lalapit kunin ang iyong hiyas. Yeah. Diba? Hindi ko ano man ka. Lalapit sa may mga ganyan tao. Totoo. Pasasakayin ka sa kanilang sinasabi, bitag sa madaling salita. Maraming trap na ganyan. Correct. Yun pala, ang intensyon ay lokohin ka. Yes. Hindi lamang sa relationship ha. Maraming ganyan na yung mga nasa-scam. Correct. Yes. Nagtiwala tayo masyado, napaniwala tayo sa mabubulaklak na sinasabi. 'Di ba? In the end, 'di ba, umuwing walang rice cooker sa bahay ninyo. Correct. Kasi ninakaw niya. Tama. Totoo. 'Di ba? Yung mga modus. Rice cooker Totoo. talaga yung naisip mong kunin. Diba? Ang mali mo, may masarap na kanin doon, tapos may adobo sa ibabaw. Totoo. Diba? Weakness niya yun. Rice toppings niya. Ang laki ng rice toppings. Mali mo, kahinaan niyo yung teka nga. Alam ko yung kapitbahay niya. Sila niko nagluto ng adobo sa kanina. Tapos ang rice toppings nila nandun talaga sa rice cooker. Diba? Hindi, pero totoo. I mean, alam niyo po sa mundo ngayon na ang weird na ng takbo ng pag-iisip ng ibang mga tao. Yes. Minsan hindi mo masasabi. Diba? Na parang tinamisan niya ang kanyang dila, nagpaka-simpatiko-romantiko, diba? Para makuha yung rice toppings, diba? Pero may kinuha sa'yo. Yes. Diba? Nang hindi mo naman gustong kunin niya yun sa'yo. Tama. Ganyan. So tama si partner, maraming pwedeng manloko sa'yo. Hindi lang katulad nitong kay dito sa Tambalanisa natin, ang kinuha ay yung kanyang katawan, diba? May mga iba talaga na iba yung kinukuha. So maging ano din po tayo, maging maingat. So yun yung sinasabi natin.
natin, 'di ba? Na maaari nga tayo magkamali, may kinuha sa atin, 'di ba? Na-scam man tayo sa kung ano man, pero ang importante, what is the lesson that you have learned? Correct. Ano ba yung lesson na natutunan mo mula dito? Kay Jem, sa susunod na pag may lumapit ulit sa'yo at nangako na naman ng kung ano-ano, huwag kang Yan. basta-basta naniniwala. Tama. Huwag kang basta-basta papayag. Correct. Hindi ko alam kung actually double-edged sword yung trust sa sa ibang tao no. Pwedeng yung trust issues. Pwedeng beneficial or favorable sa'yo kasi nagiging mas maingat ka, or pwede rin namang hindi favorable kasi maaaring opportunity na yun, nagduda ka pa. Totoo. Diba? Kaya kailangan natin laging magdadasal na bigyan tayo ng wisdom. Yes, Oo, yes. Kasi, ng guidance. totoo. Ng guidance. Kasi alam mo, totoo ka dyan eh. Tsaka hindi lahat ng tumutulong tunay na may magandang intention. Correct. Oy, totoo yun diba? Na parang akala mo nagmamagandang loob. Yung pala mas mapapahamak ka. Totoo Pero meron yun. din naman talaga na yung pagmamagandang loob niya para mabigyan ka rin ng tamang oportunidad or pagkakataon para kumita, maging mas masaya, mas maging bongga, 'di ba? Kaya dapat lagi natin pagdadasalan niya na bigyan tayo ng proper na guidance at wisdom. Ay, ano ka Kung ba? ano. Anong tawag dito? Oo, tanga ko lagi na sa scam. Inuna ko na. Okay na ba? Pwede na ba? Ang galing mo. Pwede mag-move on sa next topic. Ang galing mo, nabasa mo ganyan nasa isip ko. Nag-iisip ako pa paano si sugarcoat Huwag ka na. Matagal na tayo magkasama. Kahit na, saan Hindi, ganito pagbali-balik na lang. pero- Madali ka ba magtiwala sa Oo sinasabi naman. ng ibang tao? Oo, partner. That's why. So, nakuha na namin yung sagot. Kaya nga, di ba? Oo na, libasan ako na scam. Okay na. So ngayon, Mabilis ako magtiwala ano yung lesson? So ngayon ba, since... Okay, ang lesson na natutunan ko dyan, partner, hindi porke gwapo, meron talagang hindi siya scammer. Ang hirap Kasi sa'yo, Nicole, pag nakita mo kasing medyo may itsura, wala na. Puspusa na yung tiwala mo sa kanya. Di ba? Hindi, may itsura to so sigurado to, katiwa-tiwala. Ayan. Dahil ang dami pong scammer, may itsura. Yan. Correct. So lesson learned ba na nakuha mo dito? Matagal ka na ba magtiwala ulit sa ibang tao? Alam mo, hindi pa rin masyado. Hindi. Sabi ni Lord, hindi talaga natututo to. Ang dami-dami na nga, hindi pa rin nakukuha yung lesson, sasabihin niya. Ang dami ng pagkakataon na naloko, ganyan. Pero maaaring naging mas maingat, pero hindi ibig sabihin na hindi na nagtitiwala. Okay. So mas maingat, pero nagtitiwala pa rin. Anong klaseng pag-iingat yung ginagawa mo sa ibang tao? Kunyari, teka, matabil hindi matabil, mabulaklak ang dila nito, ang bunganga nito. Ano yung gauge mo na, sige, papayag, makukuha niya yung tiwala ko. Teka, mag-iingat ako. Anong pang-gauge mo doon? Bilang isang taong kakaskam lang, hindi ko po masagot yung tanong na yan. Charot. Hindi, yung nandito tayo sa mundo ng internet. Okay. Nandito tayo sa mundo ng knowledge is power. So, magiging gauge ko is kapag ka marami na akong nalaman tungkol sa kanya. Dati kasi tama yun. Parang pag basta sinabi niya lang, naniwala lang ako. Yun na yun. Hindi ako nagtanong. Due diligence ang tawag correct, dyan. Na hindi na ako nagtanong, hindi ko na Correct. inalam. Parang basta nagtiwala lang ako. Sabi niya wala siyang girlfriend meron pala, 'di ba? Sabi niya ito pangalan niya, hindi pala. Yan yung mga scam sa akin nung araw. Sabi niya legit yung business, hindi pala. Totoo. Ganun. So, Correct. Tama yan. kapag yung marami na ako nalaman tungkol sa kanya, mas marami na ako na research. Saka siguro, mas nakikinig na ako sa instinct. Kapag pakiramdam ko mabigat, may something, baka may mali. Correct. Oo, parang ganun. Kasi minsan nakakatulong din yung gut feel yung instinct na tinatawag. Although I don't always trust it, partner, kasi nga yung instinct na rin naman na yan yung dahilan kung ba't ako na-scam ng ilang beses. So ang importante naman yun nga, natututo. Correct. Nagkakamali, oo. Nasa-scam, oo. Naluloko, oo. Naiiwan, oo. Pero ang importanticious, matuto ka. Correct. Oo. Diba? Ako consistent ako sa pagiging cynical sa sa mga tao. Sa mga tao. Oo. Hindi Na ko pagka
may lumapit sa'yo tapos nag-offer ng help, may feeling ka na... Duda ako lagi. Ganun. Oo, kahit minsan Tamang nagbibigay pagdududa. Anong lesson na matututunan dyan sa pagiging pandududa mo? Ang madaming opportunities na napapalagpas. Oo, na-miss. Na parang siguro dapat magbigay din ako ng tiwala na parang, tama naman, sincere naman pala yung tao, pinagdudahan ko pa. Totoo. Ako naman, partner, ganito. Ako naman, baliktad mo talaga. Ako, ilang beses nang trusting ko talaga. Ilang beses na nangyari, partner, na na-realize ko, pupunta ako sa, halimbawa, may gusto makapag-collab or meeting. Hindi ko na masyadong inaalam yung tungkol sa taong yun. Kalad ka rin ka talaga, ever since. Oo, yung parang, dinala ko yung buong pamilya ko dito sa lugar na to. Hindi naman pala ako. First time ko naman pala siyang mamili. Mahilig ka sa ganyan. Minsan nag-guest kami ng podcast, dinala kami, anong usapan dito? Bastusan pala dito. Hoy, sikat yun sila. Parang may mga tanong kami hindi masagot. Ito naman payag ng payag. Sige, guest tayo. Kaya nga 'di ba nung huling may offer sa atin sa ganyan, tinanong muna kita. Partner, gusto mo ba 'to? Kasi nga medyo napasubo kami talaga. Sabi ng host kay Nicole, alam ko ng kulay nung sa'yo. Sabi ng host sa akin, alam ko na gaano kakalalim. Yung pareho kami walang masagot sa ingay namin to sa radyo, ha? At saka, partner, yun yung dahilan kung bakit natatakot ako kapag yung asawa ko makikinig ng podcast. Hindi ko kasi alam kung saan episode yun eh. So lagi ko sinasabi, huwag ka na makinig dyan. Hindi ka pa nagsasawa sa boses ko. Kasi nga, sige ka lang na sige. Kasi oo lang ako. Kalad ka rin ka. Oo, ilang beses na yun na parang, pupunta tayo dun sa lugar na yun. Kasama ko pa yung buong family ko. Na hindi ako sigurado, hindi ako masyado nag-usisa, hindi ako masyado nagtanong, di ba? Kung ikakapahama ko ba yun, dinamay ko pa yung family ko. May ganun ako hanggang ngayon. Oo, di ba? So, lesson learned. Lesson learned. Hindi mag-research ka muna. Tanong-tanong rin. Tanong-tanong ka din, di ba? Kasi nasa mundo na nga tayo ng knowledge. Correct. Maging maingat sa mga kasi ako naman, sa mga taong lumalapit. So, ang ending naman sa akin nun, wala akong napapalagpas na oportunidad. Feeling ko. Oh, that's good. Feeling ko, kaya lang hindi lahat ng oportunidad, tamang oportunidad. Oo, minsan scam din. Minsan scam din. Nako, next time, pwede ba sa podcast? Kwento natin. Sige, kwento natin sa podcast, sa mga ganyang klase mga eksena. Maraming salamat sa iyo, Jem, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kami i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!